Mabuhay! Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa sa paghahayag ng mensahe ng panaginip sa oras na ito upang hindi ka na po mainip sa paghihintay. Kaya ito na, sisimulan agad natin. Sa malawak na tanawin ng holistic knowledge and wisdom, ang panaginip ng isang asul na ahas ay isang simbolo na may napakalalim at kadalasang hindi nauunawaan ng karamihan. Sapagkat karaniwang kinikilala ito bilang simpleng kakaibang kulay lamang o kaugnay lamang sa tubig o kalangitan, ngunit sa katotohanan, nagdadala ito ng mga lihim na mensahe na malalim na konektado sa pinakaloob na bahagi ng nananaginip na nagsasabi tungkol sa proseso ng pagpapalakas ng komunikasyon, pagtuklas ng panloob na kapayapaan, at pagkakakilanlan sa mga puwersa ng pag-unawa at pagkakaisa na kadalasan ay hindi nakikita ng marami. Ang asul na kulay sa konteksto ng holistic na karunungan ay hindi lamang kumakatawan sa kulay ng dagat o kalangitan. Sa halip, ito ay sumasagisag sa angking kalinawan ng isip, ang kalma ng emosyonal na katatagan, ang lakas ng komunikasyon na nag-ugnay sa mga tao, at ang koneksyon sa mga puwersa ng universo na nagpapanatili ng balanse sa lahat ng nilalang. Ang ahas mismo ay isang sinaunang arketipo na nauunawaan bilang simbolo ng pagbabago at paglago dahil sa kakayahang nitong magpalit ng balat. Ito ay kumakatawan sa pag-alis ng mga lumang paraan ng pag-isip at komunikasyon na hindi na nagsisilbi sa ating ikabubuti at ng pagyakap sa isang bagong antas ng pag-iral na puno ng pag-unawa at pagkakaisa. Kapag pinagsama ang dalawang simbolo na ito, ang asul na kulay at ang ahas, lumalabas ang isang mensahe na mas malalim pa kaysa sa anumang karaniwang interpretasyon ng panaginip, na nagsasabi tungkol sa kahalagahan ng pagkilala sa ating kakayahang makipag-usap at makipag-ugnayan sa iba, sa mga yaman na nakatago sa ating kakayahang mag-isip at mag-unawa. At sa mga pagkakataong naghihintay para sa atin kung tayo ay magiging bukas sa proseso ng pagpapalakas ng ating komunikasyon at pag-unawa sa sarili at sa iba. Ang asul na ahas sa panaginip ay kadalasang kumakatawan sa ating communicative self, ang mga aspeto ng ating pagkatao na konektado sa ating kakayahang magsalita, makinig, mag-isip, at maunawaan ang mga mensahe na ibinibigay ng ibang tao at ng universo mismo. Karaniwang iniisip ng marami na ang komunikasyon ay simpleng pagpapalitan ng mga salita lamang, ngunit ang lihim na mensahe ng asul na ahas ay nagsasabi na ang tunay na komunikasyon ay mas malalim pa kaysa dito. Ito ay kinasasangkutan ng pagkakaintindihan sa emosyonal na antas, pag-unawa sa mga di-verbal na senyales, at pagkakatauhan sa mga pangangailangan at damdamin ng iba. Halimbawa, ang mga sandali ng kalinawan na nararamdaman natin kapag nakakausap natin ang isang tao ng malalim o kapag nakakabasa tayo ng isang aklat na nagbubukas ng ating isipan ay maaaring isang senyales na kailangan nating ibigay ng mas maraming pansin sa ating mga paraan ng komunikasyon. O ang mga damdaming pagkalito o hindi pagkakaunawaan na nararamdaman natin sa mga relasyon ay maaaring nagsasabi tungkol sa ating pangangailangang pagbutihin ang ating paraan ng pakikipag-usap at pakikinig. Ang asul na ahas ay dumadaan sa ating panaginip upang ipaalala sa atin na hindi natin kailangang maging mahusay na tagapagsalita para maging mahusay na komunikador, kundi sa halip ay matutunan na makinig ng mabuti, intindihin ang punto ng iba, at ipahayag ang ating sarili sa paraang malinaw at makabuluhan. At na ang kalinawan at kalma na maaaring nakatago sa ating kakayahang mag-isip ay maaaring magbigay ng direksyon at kapanatagan sa ating landas patungo sa mas maayos na ugnayan sa iba at sa sarili. Bukod pa rito, ang asul na ahas ay maaaring kumatawan sa isang malalim na proseso ng pagpapalakas ng emosyonal na katatagan at panloob na kapayapaan na nagsisimula sa pagkilala sa ating mga emosyonal na pangangailangan at mga paraan upang mapanatili ang balanse sa ating buhay, isang hipagpapakalma ng dagat ng damdamin, tulad ng mga sinaunang ritual na nagsasabi tungkol sa mga bayaning nakamit ang kalinawan sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanilang isip at emosyon. Karaniwang natatakot ang mga tao sa ideyang ito ng pagharap sa kanilang mga emosyonal na kaguluhan dahil inaakala nila na ito ay magdudulot ng dagdag na pagkabalisa o kalungkutan. Ngunit ang lihim na mensahe ng asul na ahas ay nagsasabi na ang panloob na kapayapaan ay nagsisimula sa pagpapahintulot sa sarili na makaramdam ng mga emosyonal na ito ng buo at pagkatapos ay hanapin ang paraan upang mapakalma at ayusin ang mga ito. Sa panahon ng prosesong ito, natututunan nating maunawaan ang mga sanhi ng ating mga emosyonal na kaguluhan, mga paraan kung paano tayo natututo na pigilan o hindi maiparating ang ating mga damdamin sa iba, at mga paraan upang palitan ang mga lumang paraan ng pagharap sa emosyon ng mga bagong pamamaraan na mas makatwiran at makabuluhan.
Maaari itong magdala ng panandaliang pagkabalisa sa simula, ngunit sa huli, nagbibigay ito ng malalim na kapanatagan at kalinawan dahil natututunan nating mamuhay ng may kontrol sa ating mga emosyon at pag-isip. Ang asul na ahas ay nagsisilbing gabay sa paglalakbay na ito, bagamat maaaring mukhang mahirap o hindi alam ang landas sa una. Ito ay nandyan upang tiyakin na tayo ay ligtas habang hinaharap ang ating mga emosyon at na makakamit natin ang panloob na kapayapaan na nararapat sa atin bilang mga nilalang na may kakayahang mag-isip at maramdaman. Isa pang lihim na mensahe ng asul na ahas na hindi alam ng karamihan ay ang koneksyon nito sa mga sinaunang kaalaman tungkol sa mga puwersa ng pag-unawa at pagkakaisa at sa mga tradisyon ng mga pilosopo, guro, at mga tagapagtaguyod ng mga paraan ng pagpapakalma ng isip at pagpapalakas ng komunikasyon. Sa maraming kultura sa buong mundo, ang asul na kulay ay iginagalang bilang simbolo ng karunungan, pag-unawa, at mga puwersa na nag-ugnay sa lahat ng nilalang sa isa't isa. Kapag ang asul na ahas ay lumitaw sa ating panaginip, maaari itong nangangahulugan na tayo ay tinatawag na buksan ang ating sarili sa mga kaalamang ito, na maaaring hindi matutunan sa mga karaniwang paaralan o trabaho kundi sa pamamagitan ng ating sariling karanasan sa pagmumuni-muni, pagbabasa ng mga aklat tungkol sa filosofiya at komunikasyon, at mga pagkakataong makipag-ugnayan sa mga taong may malalim na pag-unawa sa buhay. Maaari itong magpahiwatig na may mga kasanayan tayo sa pagpapayo, pagbibigay ng suporta sa mga taong may problema, o pagpapalawak ng kaalaman ng iba tungkol sa mga mahahalagang issue sa buhay. Mga bagay na hindi natin napapansin dahil mas nakatuon tayo sa mga praktikal na pangangailangan ng ating pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, maaaring kailangan nating magsimula ng isang grupo ng pag-uusap o suporta, sumali sa mga organisasyon na nagtataguyod ng mahusay na komunikasyon sa pamilya at komunidad, o lamang maglaan ng oras para makipag-usap ng malalim sa ating mga mahal sa buhay tungkol sa mga bagay na mahalaga sa kanila. Ang asul na ahas ay nagpapahiwatig na oras na para tuklasin ang mga kasanayang ito at gamitin ang mga ito upang buhayin ang ating kakayahang makipag-ugnayan sa iba at tulungan ang iba na makamit ang kanilang sariling pag-unawa at pagkakaisa. Bukod sa mga aspeto ng sarili, ang asul na ahas ay maaari ring magdala ng mensahe tungkol sa ating mga relasyon sa pamilya, trabaho, at komunidad at sa mga sitwasyon sa ating buhay na tila nangangailangan ng mahusay na komunikasyon at pagkakaintindihan. Minsan, ang ating mga relasyon ay napapailalim sa mga hidwaan o hindi pagkakaunawaan dahil sa mga hindi malinaw na mensahe, mga hindi napakinggang salita, o mga hindi naunawaan na damdamin. Ang asul na ahas ay maaaring ipaalala sa atin na kailangan nating maging mas maingat sa paraan ng ating pakikipag-usap sa iba dahil ang bawat salita na ating binitawan ay may epekto sa buhay ng ibang tao. Maaari itong magpahiwatig na may mga bagay tayo na kailangang sabihin sa mga taong mahal natin sa paraang malambot at makatao, mga damdamin o pangangailangan na hindi natin kayang ibahagi dahil sa takot sa pagkakaunawaan o pagtanggi. Sa halip na ipagpaliban o itago ang mga bagay na ito, ang asul na ahas ay nagsasabi na kailangan nating harapin ang mga ito ng may tapang at pag-ibig upang ang ating mga relasyon ay maaaring lumago at maging mas malakas at makabuluhan. Maaari rin itong magpahiwatig na kailangan nating maging mas mahusay na tagapakinig, na bigyan ng sapat na pansin ang mga taong nagsasalita sa atin, at naintindihin ang kanilang mga punto ng view kahit na hindi tayo sumasang-ayon sa kanila. Ang asul na ahas ay maaari ring kumatawan sa isang bagong yugto ng ating buhay na puno ng pagkakataong gamitin ang ating mga kakayahan sa komunikasyon at pag-unawa para sa ikabubuti ng lahat. Minsan, ang buhay ay nagdadala sa atin ng mga sitwasyon na tila nangangailangan ng malalim na pag-unawa at mahusay na komunikasyon, tulad ng paglutas ng mga hidwaan sa pamilya o trabaho, pagtulong sa mga taong nagkakaroon ng problema sa komunikasyon, o paglahok sa mga kilusan para sa pagkakapantay-pantay at katarungan sa lipunan. Karaniwang iniisip ng mga tao na ang mga gawain ito ay nangangailangan ng espesyal na kasanayan o talino, ngunit ang lihim na mensahe ng asul na ahas ay nagsasabi na ang ating kakayahang makipag-usap at makipag-ugnayan sa iba, lalo na ang ating kakayahang intindihin at maunawaan ang sitwasyon ng iba, ay nagbibigay sa atin ng lakas na kailangan para harapin ang mga hamong ito. Ang asul na kulay ng ahas ay sumasagisag sa angking kalinawan at kalma na nasa loob natin, isang enerhiya na nagbibigay daan sa atin na harapin ang mga sitwasyong ito ng may pag-unawa at katwiran. Kapag tinanggap natin ang mga pagkakataong ito ng may bukas na puso at isipan, natututunan nating mas mahusay na kilalanin ang ating sarili bilang mga tagapag-ugnay at tagapaglutas ng mga problema,
Matuklasan ang ating mga kakayahan sa pagpapayo at pagbibigay ng suporta, at makamit ang mga bagay na dati nating akalain na imposible. Ang asul na ahas ay nandyan upang gabayan tayo sa prosesong ito, upang ipaalala sa atin na tayo ay may kakayahang gumawa ng malaking pagbabago sa buhay ng iba gamit ang ating mga salita at pag-unawa. Isa pang mahalagang aspeto ng asul na ahas na hindi alam ng karamihan ay ang koneksyon nito sa ating mga pangarap na may kinalaman sa paglikha ng mga bagong paraan ng komunikasyon at pag-unawa sa ating komunidad, at sa ating kakayahang magdulot ng positibong pagbabago sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga tao sa isa't isa. Sa maraming kultura, ang ahas ay iginagalang bilang simbolo ng pagbabago at pag-inovasyon, ng kakayahang lumikha ng mga bagong paraan ng pamumuhay na mas maayon sa ating mga pangangailangan sa komunikasyon at pag-unawa. Ang asul na kulay ng ahas ay nagpapahiwatig na ang mga pagbabagong ito ay dapat na nakabatay sa mga prinsipyo ng katarungan, pagkakapantay-pantay, at pag-unawa, na kailangan nating turuan at ipakita sa iba upang makagawa tayo ng mga pagbabago na makakapagbigay ng positibong epekto sa buhay ng maraming tao. Karaniwang kinokontrol ng mga tao ang kanilang mga pangarap o mga ideyang makakapagbago ng paraan ng komunikasyon dahil sa takot sa pagkakaiba sa iba o sa mga paniniwalang hindi sila makakagawa ng malaking pagbabago. Ngunit ang asul na ahas ay nagsasabi na ang mga pangarap na ito ay bahagi ng ating natural na pagkatao bilang mga nilalang na may kakayahang mag-isip at makipag-usap. At maaari nating gamitin ang mga ito bilang isang puwersa para sa pag-unlad at pagbabago ng buhay ng tao. Kapag natutunan nating yakapin at igalang ang mga pangarap na ito, natututunan din nating mas mahusay na makipag-ugnayan sa ibang mga tao na may parehong adhikain. Makita ang mga pagkakataong makapagbigay ng suporta sa mga taong may kahirapan sa komunikasyon at lumikha ng mga paraan upang makamit ang mga layuning ito na nagdudulot ng mas malalim na pagkakaisa sa sarili at sa lahat ng tao na nakikita natin araw-araw. Sa huli, ang pinakamahalagang lihim na mensahe ng asul na ahas sa panaginip ay ang pag-alala na ang tunay na kahalagahan ng ating pag-iral ay nasa ating kakayahang makipag-usap, makipag-ugnayan, at makipag-unawa sa iba, na hindi kailangan nating hanapin ito sa labas o sa mga material na bagay na pansamantala lamang. Karaniwang hinahanap ng mga tao ang kaligayahan sa mga bagong gamit, mataas na posisyon sa trabaho, o malaking halaga ng pera. Ngunit ang asul na ahas ay nagsasabi na ang tunay na kagalakan at kasiyahan ay nagmumula sa loob, sa pagkilala sa ating sarili bilang mga nilalang na may kakayahang mag-isip at makipag-usap. Sa pagtanggap ng ating mga kakayahan sa komunikasyon bilang mga kasangkapan para sa pagbabago at sa pagyakap sa ating tunay na layunin sa buhay na may kinalaman sa pag-ugnay, pag-unawa at pagkakaisa ng mga tao. Ang paglalakbay tungo sa pag-unawa na ito ay hindi palaging madali. Maaari itong mangailangan ng maraming oras, pagsisikap at pagpapakumbaba. Ngunit ang asul na ahas ay nandyan upang gabayan tayo sa bawat hakbang ng daan, upang ipaalala sa atin na ang bawat pagkakataong makipag-usap at makipag-ugnayan sa iba ay isang pagkakataon para sa paglago, at na ang kalinawan at kalma na nasa loob natin ay maaaring magbigay ng liwanag sa ating sarili at sa lahat ng tao sa ating paligid. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mensahe ng asul na ahas, natututunan nating maging mas mahusay na komunikador, mas maunawain, at mas malapit sa ating tunay na pagkatao, at sa gayon, maaari nating ibahagi ang ating karunungan at pag-unawa sa iba, na nagdudulot ng positibong pagbabago sa ating sarili, sa ating mga pamilya, sa ating komunidad, at sa buong mundo. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Naway hindi ka lang po basta nasiyahan, kundi may natutunan at naintindihan ka rin. Hanggang sa muli.